Marco! Fiolina, nagising ka ba dahil sa akin? Hindi, oras na rin para gumising. Hindi ba? Kakaiba ang pakiramdam ko. Bakit? Natutuwa ako. Hindi ako makapaniwala na nakatayo ako dito ngayon. Nandito ako mismo sa Argentina. At hindi sa Genoa. Siguro kung hindi kita nakilala, nasa Genoa pa rin ako ngayon. Hindi ko akalaing makakapunta ako ng Buenos Aires. At maghihintay ng pagsikat ng araw malayo sa bansa ko. Marco! Nakakatuwa, no? Kaso pagbalik ko sa Italia, hindi ko na makikita yung Southern Cross. Fiorina! Marco! Aalis na tayo! Marco, halika na! Magandang araw, Uncle Pipino! Pumasok ka na sa karawahe. Apo, teka ang bag ko! Marco, nandito na sa loob kasama ni Amedio. Ha? Salamat po, Uncle Pipino! Sige, tayo na! Hiya! Wow! Grabe! Talagang napakaganda! Wow! Nakakatuwa. Kahit saan ka tumingin, maganda. Wow! Wow! Hiya! Ang swerte. Tama ang desisyon nating magpunta. Dadaan tayo sa pampas na parang naglalakbay sa malawak na dagat. Oo nga! Salamat! Sinamahan niyo ako! Huwag masyadong matulala sa magandang tanawin. Baka mahulog kayo. Ikaw ang mag-ingat, Papa!
Ay, nakahabol oh. Ang tulin! Nakita mo, Julieta? Ang galing, Julieta. Ang bilis niyang tumakbo. Pero ang liit pa niya. Hindi ako magpapatalo sa isang buriko. Sige, kung yan ang gusto mo, humagda ka! Hiya! 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 Nauna ako siya! Huwag ka magpatalo, kabayo! Bilisan mo! Ano? Humahabol ka ba? Bilisan mo! Seryoso ako. Sige, uunahan kita. Ha? Papa! Marunong ako. May karanasan ako sumakay sa kabayo nung bata pa ako at kasama ko ang mga acrobat. Manood kayo. Mag-ingat ka, Papa! Uncle Pepino! Nagawa ko! Marunong pa ako! Natatandaan ko pa ang inaral ko. Ha? Anong nangyari sa'yo? Natalo ka ng buriko. Ha? Ang galing niya! Hindi pala siya nakikipagunahan! Nagpakahirap ka pa. Nabaliwala lang ang hirap mo. Ay, halika na nga. Umalis na tayo. Storbo! Takbo na! Pumilos ka! Ha? Magandang umaga! Kami ang Pipino Puppet Troupe mula sa Italia. Huwag mong kalimutan, Pipino Puppet Troupe! Papa! Gising, Papa! Bakit? Ano ba yun? Ako munang magmamaneho. Hindi, ayos lang ako. Kaya ko pa. Pero nakatulog ka na, oh. Ayos lang ako. Ayos lang. Takbo! Ano bang problema? Bakit mo siya pinatigil? Hindi po ako. Hindi ikaw? Hoy, bakit ka huminto? Hindi ka pa naman pinapahinto ng kapitan mo, ah! Hoy, kilos na dyan! Malayo pa tayo! Hiya! Hiya! Huwag kang tamad! Kumilos ka! Hoy! Aray ko! Uncle Pepino! Aray ko! Aray ko! Hindi po pwede sa akin na nagmamatigas ka! Kilos na! Galaw mo na! Huwag ka makulit! Huwag kang makulit! Huwag niyo nga akong tawanan! Mahalaga ang pinakaumpisa! Kawawa ang kabayo kung hindi siya pagpapahingahin. Oo nga, pagod na siya. Pagod na! Nakipagkarera siya kanina sa buriko at sinakyan mo pa. Kung pagod na ang kabayo, edi sana hinigil siya at pinagpapawisan ng gusto. Tignan mo siya. Wala nga siyang pakialam sa atin. Ha?
Tingnan mo, gutom na siya, Papa. Hindi ba? Papa, pakawalan mo muna siya at hayaan makakain ng sapat na damo. Medyo maaga pa naman, dito muna tayo magtanghalian. Oh, Julieta, magluluto na ako. Maglaro ka muna dito. Kaso, saan tayo kukuha ng panggatong? May mga puno sa banda doon. Kumuha tayo ng mga sanga. Sige, kumuha na rin kayo ng damo panluto. Sige, tara na, Marco! Pwede na ang maliit na sanga. Huwag kayong lalayo. Opo! Buhay sila. Kahit ng taglamig. Kayang-kaya nilang labanan ng malamig na panahon. Ang sarap sa pakiramdam. Mukhang may lawa doon. Tingnan natin. Wow! Tumahimik ka. Hindi maaari! Nasa peligro si Violina! Ang armas! Nako, wala man lang tayong pagdepensa! Ano gagawin natin? Conchetta, huwag kang aalis dito! Violina! Violina! Nasaan ka? Anak! Nasaan ka na? Tutulungan kita!
Hi, kumusta? Masyado ko ba kayo natakot na dalawa? Hindi. Hello po. Oh, mga Italiano siguro kayo. Malapit sa puso ko ang Italia. Kailan kayo dumating? Kadarating lang namin. Ha? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kailan kayo dumating mula sa Italia? Tumira ako ng maikling panahon sa bansa ninyo. Ha? Sa Naples, Venetia, Florence. Maganda ang mga syudad na yan. Ako si... Violina! Ha? Nandito po! Ha? 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 Eto, gusto mo tikman? Ano yan? Mate yan. Kung mahilig sa kape ang Italiano, kami naman sa mate. Ang mga nakatira sa Pampas, parating ito ang iniinom. Oh, gawa ito sa pilak. Sige, sipsipin mo, gamit yan. Ah, sige, titikman ko na. Kasama yung lalaki na kilala nyo? Opo. Mayaman siguro yun. Meron siyang baril at 2 kabayo. Naghahunt siguro siya. Parang hindi. Ang sabi niya, nagpunta na daw siya sa Italia dati. Oh? Ay, hindi na nilalamig ang katawan ko. Maraming salamat talaga. Ah, ganun ba? Mabuti naman. Hindi ko inaasahan na may makikilala kaming nagpunta sa Italia. Alam mo, nitong nagdaang mga taon sa aming bansa, dumarami ang mga Italiano. Karamihan sa kanila magsasaka. At wala silang interes sa sining. Ngunit nung dumating ako sa Italia, nagulat ako nung makitang nagkalat ang sining. At saka hindi may pagkakailang bansa ito ng Renaissance. Sang-ayon ako dyan. Renaissance. Kaya nga kami umalis ng Italia para palaganapin yan. Gusto namin bumuo ng bagong sining na makakatulong sa paglago ng sining dito sa Pampas para naman magkaroon ng sigla ang mga tao. Dito sa Pampas? Senyor Pepino, mga kabayo at baka lang ang nandito sa Pampas. Ang iba, mga farmer at nagpapastol. Magandang pagkakataon yan para sa amin upang makabuo ng bagong uri ng sining. Walang hanggan ang posibilidad ng pag-unlad sa lugar na tulad nito. Oh, nandito na pala mga bata. Lumapit na kayo dito! Kakain na tayo ng tanghalian! Masarap ang lasa ng nahuli ko! May dalaga ka na pala. Siya ang panganay ko. Concheta, ipinakikilala ko sa iyo si Senyorito Salvador. Ikinagagala kitang makilala. Maraming salamat. Oh, Tayo na, maupo tayo sa tabi ng iyong ama. Lumapit na kayong dalawa. Eto, para sa'yo. salamat. Grabe, sobrang sarap nito. Alam nyo, may naisip ako maganda. Kung papayag kayo, pwede kayong pumunta sa rancho ko. Ano? Pero nga sarili mong rancho. Hindi, ang papa ko ang tunay na may-ari. Saan banda ang rancho mo? Tutal, pupunta kayo sa Bahaya Blanca. Dumaan na kayo sa amin. Mula dito, 20 kilometro ang layo pakanluran bago ang susunod na bayan. Sige na, madali lang yung hanapin. Malaki ba ang rancho mo? Oo, nasa 300 ang mga tauhan ko. 300? Ang dami. Salamat na lang, pero nagmamadali kami makapunta sa Bahia Blanca. Ano bang sinasabi mo dyan, Concheta? 300 din yon. Sabihin na natin,
Kalahati sa kanila ang magsasabing gustong mapanood ang ating palabas. Sayang yun. Hindi ba tama ako, Senyorito Salvador? Tama ka. Magkakaroon din kami ng selebrasyon. Ang lahat ng mga may-ari at mga tauhan namin ay magkikita-kita doon. Kaya kung matutuwa kami ng husto sa inyong palabas, baka malaki ang kitain ninyo. Sa ibang araw na lang tayo magtanghal sa hotel. Ayos lang naman kung mahuli tayo ng isa o kalahating araw. Papa, malayo pa tayo at nagmamadali si Marco. Pwede natin kanselahin ang palabas sa hotel kung malaki ang kikitain dito. Pwede rin mahabol ang plano at magmadali. Ang pasya ni Marco ang masusunod. Ako? Pero para sa akin, Ayos lang. Hindi nyo kailangan sumagot agad sa akin. Kailangan ko nang bumalik sa aking rancho ngayon. Pag-isipan nyo ng mabuti. Salamat. Paalam. Bibisitahin ka namin! Papa? wag mo akong alalahanin. Ayos lang sa akin. Pwede tayong pumunta. Sigurado ka? Ayos na. Pwede na tayong umalis. Concheta, ano bang nangyayari sa'yo? Napakalaking rancho nun at may 300 manggagawa. Huwag mo palampasin ang pagkakataon. Wala nang makita sa sobrang dilim. Nabubulag ka na dahil gusto mo ng pera. Kita ko na! Meron ng liwanag! Ha? Ah! Oo nga. Yan! Ang unang palabas sa paglalakbay. Pabilibin mo sila, Concheta. Hiya! Bilisan mo ba? Si Senyorita Salvador ay nag-imbita sa Pepino Puppet Troupe na magtanghal sa malawak nitong rancho. Hindi pa nila alam kung anong ipapalabas nila. Lahat sila ay pinag-iisipan nitong mabuti. Samantala, may sinabing kwento si Fiolina kay Marco. Tungkol ito sa isang prinsipe na naglalakbay para mahanap ang kanyang mama na kinidnap ng isang halimaw. Si Pepino naman, ang kwento niya ay puno ng trahedya. Nasasabik na siyang ipalabas sa entablado ang naisip niyang kwento. Abangan ang susunod na episode, ang mga luha ni Fiolina. Oh,